Hello, hello, hello everyone! Ibang-iba ang araw natin ngayon dito sa 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa seniors. At napaka-espesyal dahil ngayon ay Pasko. At hindi basta Pasko dahil kasama natin tayo'y mamamasko kay Lolo Densi. Walang iba kung hindi His Eminence Gaudencio Rosales. Lolo Densi, Merry Christmas! Maraming salamat po sa inyong pagbati at maraming salamat po sa mga nanonood, nakikinig at nakikisalo sa aming pagbabahagi ng mga diwang makapasko. Masayang-masaya ang lahat kasi mga seniors kayo na mga nanonood. Pero sa araw na ito, nandito rin tayo sa Seniorate. Ito ang tahanan ni Lolo Densi, ang St. Joseph Seniorate. So, Lolo Densi, ano ba ang kwento nitong inyong Seniorate? Ito'y naisipan ng mga pare na ipagawa sapagkat yung matatandang naglingkod sa simbahan, tumatanda ng walang nag-aalaga. Ay naku, kung ikwento kong istorya, maawa kayo sapagkat ang mga matatandang pare napapabayaan. Meron nga sabi na kawawa mga pare. Ay kawawa nga, huwag ka ito nag-aalaga. Sasabihin ni nanay, huwag ka mag-alaga, Father. Pagtanda mo, alagaan ka ng iyong ate. Ay hindi na ng ate ko tumatanda rin, matanda pa sa akin. Ay paano aalagaan? Naisipan mo pa gagawa ng tahanan nila. Ito, Seniorate, alaga ng simbahan ang mga naglingkod sa mga tao. At dahil dyan, mga lolos and lolas, nabibigyan tayo ng inspirasyon. Kasi kayo mismo ay nagtatanong, pagtanda ninyo, sino ba ang mag-aalaga sa inyo? Pero ganitong Seniorate dito sa Lipa, sila'y meron ng sariling tahanan para sa mga nagkakaedad na mga seniors, na mga kaparian. At dahil dyan, sabayan nyo kami sa pag-inom ng ating mainit na tsaa, habang tayo'y sumisigaw, let us praise the Lord and give Him thanks! Yan. God. So lolos and lolas, napakasarap na makita natin na hanggang pagtanda natin, tayo ay pinangangalagaan. Pati na rin ang mga nag-alaga sa ating kaluluwa, sila man ay inaalagaan din. At napaka-espesyal ng araw na ito sapagkat pagkukwentuhan namin, we fondly call the Cardinal Lolo Densi. At ngayon talaga naman paninindigan niya na ang kanyang pag 20% yung discount card. Kaya nandito tayo ngayon sa ating programa. Ang tema natin ngayong Pasko na nais mapag-usapan ay tungkol sa pag-asa. Ang sabi natin, giving hope is living hope. Yan ho ang ating serye na pag-uusapan ngayon. Lolo Densi, akayin mo naman kami nung ikaw ay bata pa. Ano yung mga masasayang alaala mo ng Kapaskuhan? May kwento ko, napakarami. Pagkat naranasan ko ang pagdiriwang ng Pasko, bumabalik sa orihinal na paniniwala ng mga tao. I will tell you frankly, ang pinakamaligayang Pasko ko ay nung Japanese time. Wow! Panahon ng Hapon. Panahon ng Hapon. Tandang-tanda ko sa bahay, kami ay naghahanda. Lahat sisimba. Sabi ni nanay, 3:00 pa bumabangon kami. Walang elektrisidad. Dala namin ang kingki. Lahat may dala. Ang ipagtataka mo, magliliwanag ang simbahan sa dami ng dala-dala ron. Wow! For me, that was exceptionally happy. Lahat ay nagdiriwang. Lahat
ay may dalang ilawan. Kanya, didiklap ang buong simbahan. Pagdadasal, kumakanta ang lahat. Japanese time, walang elektrisidad. Pero pagdating ng alas 3:30, nagliliwanag ang simbahan. For me, that was exceptionally happy. Bakit? Pagkat lahat ng tao ay nagdadala ng ilawan, nagdadala ng liwanag, nagdadala ng pag-asa, nagdadala lang ng mga alalahaang babaunin habang buhay. Buhay ang Pasko sa mga taong nagdiriwang na ganyan. At ano maganda ron? Noon, lahat papasok sa simbahan, alas 3:30, punong-puno ang simbahan. Talaga. At ang mga Hapon, nagbabantay lamang ang mga Hapon. Doon hindi pa mabagsik ang mga Hapon. Kanya, for me, that was my best celebration of Christmas. Sapagkat lahat ay nagdadala ng kontribusyon nila. Liwanag sa simbahan. Pag-asa na tumatawa sa Diyos. Pag-ibig sa Diyos. Pagdamay sa kapwa. Kay ganda ng ganong karanasan. Kanya, hindi ko malilimutan yung taghapon. Ako naman yung binatilyo na. Kanya alam ko ang ginagawa ng mga tao. Tandang-tanda ko pati ang dala ng mga tao. Ilawan, ayon, magliliwanag ang simbahan. Didiklap ang magandang pag-asa. Napakaganda na ng Pasko. Lahat nagkukumpisal doon. Lahat may dalang pag-asa. Yan. Mga bigay, wala katatanda binigay. Kaya noon, maganda yung nagdiwang ka na ikaw ay nagbigay sa Diyos ng isang magandang araw, nagdadala ng pag-asa. Nako, maniwala ka. Napakaganda ng gano'n pala. Alam mo po, Cardinal, bago magkagera, bibigyan ng mga aeroplano. Wala. Pero, pagsapit na gano'ng uri ng Pasko, ikaw ang nagdadala ng pag-asa para isugo ka ng Diyos. Gawin mo ito. Magdala ka ng liwanag. Pagkat may dala kami mga ilawan Lahat na sisimba. Yan ay dala-dala namin. At ang aming, wala mga kerosene, wala. Gere. So, langis ng niyog. wow. Yan ang dala-dala namin. Sa bote, sa baso, asin, at langis ng niyog. Bakit may asin? Gagawa ka dyan. Bulak, lalagay mo. Ititirik mo doon sa asin. Ayun. At yan ang magliliwanag sa loob ng simbahan. At magpapahama Napakaganda. ng liwanag na yon. So, lolos and lolas, nakaka-relate kayo. Alam na alam nyo, yung panahon ng Hapon, maaring iba-iba ang edad ninyo. Ang iba sa inyo ay dalagita pa lamang nung panahon na yon. Yung iba naman ay musmus pa. Pero ang katakataka at kamangha-mangha sa kinukwento ngayon ni Cardinal, nagliliwanag ang lahat. Samantalang, ang tunay na sitwasyon nung panahon na yon ay gera. Kaya para sa isang Pilipino at maliwanag, wala daw ilaw at may mga nakabantay na Hapon, ibig sabihin kontrolado ang kanilang mga pagkilos at ang kanilang kalooban ay aandap-andap kasi yung sitwasyon ay hindi normal. Pero sa gitna nun ay nagpatuloy ang kanilang practice of faith. Patuloy ang pagsisimba, patuloy ang pagsisimbang gabi, patuloy at pati ang mga anak ay kasama patungo sa simbahan na hindi alintana
anuman ang takot o anuman ang peligro, at maliwanag na pinagpatuloy ang Pasko kahit nasa gitna po ng gera. At ang gerang yan ay hindi iisang panahon lang, mahabang panahon ho yun na kanilang pinaglakbay bilang Pilipino. So nung panahon na yun, Cardinal, hindi kayo ninenervyos pag lumalabas ng bahay? Hindi, pagkat iwanan ng pintuan, hindi ka gagambalain. Nakakatuwa noon nung hindi pa mabagsik ang mga Hapon noon. Talaga. Nung bandang huli, iyan nakakatakot Pumapatay na ng kapwa-tao. Pero yung simula noon is talaga napaganda. Pagkat ang katapusan ng gere, bumagsik ang mga Hapon. Yun. Naging mabagsik. At yun ang napakamaling ginawa ng mga Hapones. Aalis na sila dito, matatalo na sila, pero ang iiwan ng alaalay ang kabagsikan nila. Yan ang nakakatakot sa Tagapon. Pumamatay na ng mga tao. Yun ang napakahirap na ginawa ng mga Hapones. So may mga masasaklap tayong alaala pero nagpapatuloy ang buhay. So kung ikukumpara po natin, Cardinal, ang Pasko nung araw at Pasko pangkasalukuyan, kitang-kita nyo po ang pagbabago. Ito po ba'y ikinasasaya nyo, ikinalulugod o ikinalulungkot? Maaaring sabihin ko ito ang isa sa mga kinatatakutan ko. Ay, naku, mas mabigat pala, kinatatakutan. Bakit? Sapagkat ang pagdiriwang ng Pasko ay maaari ko sabihin highly commercialized. Naging komersyo ang Pasko. Yan ang nakakatakot. Pagsamba, pagmamahal sa Diyos, pagsunod sa Kanya. Sa Pasko, may presyo. Naging komersyo. Hindi pa Pasko, nag-iisip na mairegalo. Hindi malayo pang Pasko, advertisement dito, paghimok. Aba, baka hindi kayo maniwala. Isang bansa, babanggit ko kayo mamaya, nagdiriwang ng Pasko. Noong ang mga kalakal na pamasko para mahina, ina-advertise, ibinulgar sa mga tao, bumili na kayo, papasko na, makalulugi kami. Oo. And that was Great Britain. Nakakapagtaka. Highly commercialized ang Pasko at ang pamimili. Kanya naman, kumisan, siya rin nagiging dahilan. Bakit? May mga bansa, at babanggit ko na ilan, ang pagdiriwang ay dinadalaw ng sakuna. I will tell you this. Ang dami po ng Pasko ay napunta sa sunog. May alam akong isang parokya, hindi malayo dito, Batangas City. Naiwanan ng yung ilaw, yung Christmas light. Christmas lights. Aba, ay di nagtagal, naglagablab. Kinain yung kumbento, nasunog ang mga santo, at yung school. Nadamay. Katakot-takot na pinsala ang nadali ng Pasko. Bakit? Ay, di ko sabihin.
dinalaw ng sakuna. Ilan ang ganyan? Kanya, highly commercialized, tinupok ng disgrasya. At di mauulit Pasko-Pasko sa dami na disgrasya. Huwag na natin sabihin ang mga paputok. No. Ito lamang nangyayaring pagkarinom araw-araw. Kanya, high commercialization of Christmas has its own destruction. May daladalang sakuna. Pag-iingatan natin yan sapagkat sa pagdiriwang hindi malayo ang disgrasya. Magandang reminder ito galing kay Cardinal Rosales na ang Pasko nga naman dahil naging commercial ay may karugtong, no? Kabuntot po talaga ang peligro na matatawag at dito rin nagsisimula yung mga samaan ng loob. Kasi kung ang pananaw ng isang tao, siya'y namimili pang regalo, abay umaasa rin siya, Cardinal, na siya rin ay may matatanggap. Kung kaya't malayong-malayo sa unang kwento ni Cardinal, walang Christmas lights nung araw. Kasi una niyang sinabi walang ilaw. Pero ang simbahan ay nagliliwanag dahil ang bawat isa, bit-bit ang sarili niyang liwanag. Correct. Naku, mukhang tama ka, Cardinal. Mukhang kinatatakutan nga natin itong nangyayari pang kasalukuyan at mukhang mahirap nang maibalik yung tunay na dahilan ng ating Kapaskuhan. Yan ang kanya sabi ko, huwag natatakot. The way we progress sa pagraan ng ating pagdaan sa mga araw na ito ng pagdiriwang, may kasamang nakatatakot ng mga sakuna. Nako, huwag na natin bilangin at alam natin napakarami. Ano kaya ang dahilan ito? Well, one of the things is humilawalay tayo sa pagdiriwang ng tunay na Pasko. At dito, ang papasko natin sa Diyos, sa ating kapwa, mga kaibigan, ang papasko natin ay ang magandang loob. Gagandahan natin ang kalooban sapagkat ito ang pagdiriwang ay para sa Diyos. At kaunabay nito ang kabaitan sa kapwa-tao. Yan ang maaaring sabihin natin, magandang papasko. Ang Diyos, pinaragaluhan natin ang panalangin, pagsamba, kabaitan. Salamat sa Diyos. Nakapagdiriwang talaga dyan. Pero gayon din, sasabihin ko, ang kabaitan sa tao ay daladala ng pagdiriwang ng araw ng Pasko. Maraming salamat at meron ganyan. Kahit na mayroon disgrasya kuminsan, ay hindi nalilimutan ng tao ang magbait sa kanyang kapwa. Thank you, Lord, for allowing us to celebrate Christmas with the memory of goodness of our brothers and sisters. Daladala ang ating pagdiriwang alaala na nakakagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Napakaganda hunian. Hindi natin malilimutan sa ating pagsamba sa Panginoon Diyos ang pagbabait sa ating kapwa-tao. Limutin nyo yan. Sige. Para ating commercial isipin. Sige. Pag ganyan, nalalayo tayo sa diwa ng Diyos. Magdiriwang tayo. Kasama ang pagsamba sa Diyos at kasama rin ang kabaitan sa kapwa-tao. Huwag na huwag kalilimutan, ang Pasko ay hindi lamang para sa atin. Ang Pasko ay hindi lamang para sa Diyos. Ang Pasko ay para sa lahat ng tao. Lahat.
paano hindi niniwala kay Kristo? Huwag kang babahala. Mas marunong ang Diyos kaysa tao. Ang paghahandag mo sa Diyos na hindi mo kilala, tandaan mo, kayang-kayang bendisyonan ng Diyos. Pa hindi, kahit na hindi pa kilala ng Diyos, maniwala kayo. Kwento yan sa kwenta ito ng Diyos. Even if you don't know God is good. Kahit may paniniwala kang ganito, no! Hindi maaaring palitan ang pag-ibig ng Diyos. Kahit hindi mo kilala. Opo. Kahit anong sinasabi sa banal na kasulatan? Sinulat ni San Pablo. Ito ang sabi. Nag-aalala ka. Hindi ka kilala ng Diyos. Ang maliwanag sa sinabi sa Pablo Apostol ay, ano? Matatakot ka? Ay, ang Diyos na yan ay minihal ka nung ikaw ay makasalanan pa. Makasalanan ka pa, minahal ka na ng Diyos. Ano ba yan? Yan ang Diyos nating minamahal. At yan ang Diyos na nagmamahal sa atin. We are still sinners. Katakot-takot ang kabastagang ating ginawa. Sa kabila ng lahat, mahal ka pa ng Diyos. Yan ang ating pagdiriwang. Ang kabaitan ng Diyos. Lahat kayo, lahat tayo, matanda at bata, lalo na tayong matatanda, talagang mahal ng Diyos. Remember this, makasalanan ka pa, minahal ka na ng Diyos. Hindi mo papalitan niya, hindi mo kilala. Sino mo sabi hindi ka kilala ng Diyos? Kasinalingan yan. Ikaw ay mahal ng Diyos. Kahit sino ka. Kahit hindi mo siya kilala, kilala ka na ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Nakatala sa banal na kasulatan. Salamat at ganyan ang aking Diyos. Siya natin magdiriwang sa araw ng Pasko. Huwag matakot. Ano hindi ka na hindi mo kilala ang Diyos? No. Sasabihin ko pa, ang sinulat ng Diyos, sinulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso. Sinabi niya, ito pa, hindi ka pa linalala ng Diyos. Hindi pagililalang ang mga punong kahoy. Hindi pa. Ikaw ay dinistino ng Diyos sa kanyang pag-ibig. Mahal ka na ng Diyos. Even before creation began, bago nagsimula ang paglikha, idinistino ka ng Diyos sa kanyang pag-ibig. Yan nakala sa banal na kasulatan. Sulat sa mga taga-Epeso. Kanya, ano't matatakot ka na lumapit sa Diyos na ganyan ang pag-ibig? Ganyang kumilala, ganyang magmahal, ganyang sumakop. No. Huwag matatakot. Kahit ano ang sitwasyon mo, yan ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Napakaganda ang magmahal sa Diyos. Walang pasubali. Basta, mahal ka niya. Lolos and lolas, titos and titas, mahal tayo ng Diyos at dahil dyan, sabay-sabay tayong magpuri sa Kanya. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So nakakatuwa po, no? Hindi lamang pala pag Pasko,
nagse-celebrate tayo dahil sa mga regalo, yung exchange gifts natin. Minsan nalilimutan natin yung tunay na celebrant na si Jesus. Pero ngayon, napakaganda pala na magbalik tanaw tayo pare-pareho na hindi lang yung Kapaskuhan, ginugunita yung baby Jesus. Kung hindi yung pagmamahal niya na paulit-ulit na ibinibigay sa atin, bagamat paminsan-minsan tayo hindi karapat-dapat, paminsan-minsan ay tayo ang nakakalimot, pero kailanman ang Diyos ang hindi nakakalimot. Medyo may assignment ho tayong lahat. Hindi ang magbalot ng regalo, kung hindi hanapin ang kabaitan sa ating puso. Yan ang maliwanag na sinabi ni Cardinal Rosales. Ang kagandahang loob, yan ang pinakamahalaga na pwede nating ibigay sa Diyos, pabalik sa Kanya. Alam ho ninyo, ito matagal ko na itong gustong itanong kay Cardinal Rosales. Natatandaan ko ho kasi, merong pagkakataon na unang pagdiriwang mo ng iyong birthday sa Archdiocese of Manila. At ang iyo pong sinabi sa amin ay hindi ikaw ang aming reregaluhan. Kung hindi, mag-isip kami ng paraan kung paano kami makapaglilingkod sa mga mas may pangangailangan kaysa sa amin. Nagulat po kami na talagang hindi ka talaga tumanggap kahit isang regalo. Talagang ang regalo ho ay ginawa naming maglingkod. Kami ang pinuntahan namin, Lolo Densi, ay ang tulay ng kabataan, yung mga street children, nagpakain kami doon, tumulong kami magpaligo sa kanila, at etc. etc. So, sa ganung diwa ho, ganun ho ang naging practice mo talaga, Cardinal Rosales. Hindi ang material na bagay, kung hindi, imbis na sa'yo namin ibigay at ilaan, ibigay sa maliliit nating kapatid. Oo. Yan ang magandang inspirasyon binigay sa atin ng Panginoon Diyos. Natatanda ko, ako'y bagong dinala sa Maynila. May inalpasan akong diwa. Ano yun? Isang paniniwala na anong ginawa natin sa Panginoon Diyos. At sinabi sa atin, ito ang ating maliit na kontribusyon. Natatanda ko, unang taon kong pagsalta sa Maynila, inalpasan ko ang isang gawaing kaya natin gawin. Pinamagatan natin itong Pondo ng Pinoy. Ano nga ba't naisip ko yun? Ay mahaba ang istorya. Sapagkat di niyo tatanong, ang pinakamahaba kong destino ay hindi Manila, hindi Lipa, hindi Antipolo. Ang pinakamahaba kong destino ay sa Mindanao. Almost 11 years ako ron. Kinatakot ako pumaron. Nung sabihin sa akin, doon ka na. Yun. Pondo ng Pinoy. At sabi ko, kakayahin ito na lahat. At bakit? Sapagkat ang maaari mo ialay sa Diyos ay yung sinsilyo ng buhay. 25 centavos lamang. Kaya mo yan! Sabi mo daw. Kaya mo yan! 25 centavos. Yan ang iaalay mo. Pagkat halos walang halaga ang 25 centavos. Ang tawag ko din ay mumu ng buhay. Mumu talaga yun. Pag kumakain tayo mga tumatas, iyan. Naniwala ang mga tao. Magbigay ka ng mumu araw-araw. Yan ang kaya mo. Kaya-kaya mo yan.
At nagpapatuloy pa kahit ngayon. Mumo ng buhay. 25 centavos. May lumapit sa akin nung nagbibigay ako ng talk. Ipinopromote ko yan. Merong isang palagay ko mayaman. Tumayo sa gitna ng gymnasium. At sabi, bakit to 25 centavos lamang? Bakit 25 centavos lamang? Ako magbibigay 20 mil. Tuwa ko. Nung nagpapalakpakan ng mga tao, sunod na tanong ko, kailan nyo uulitin? Nagulat. Kailan nyo uulitin? Itong pondo ng Pinoy ay isang ugali na ating itinatatag. Uulitin. Magaling pa yung 25 centimos na araw-araw ay naisip mo. Kaysa 20 mil na minsan mo lamang uulitin. Yan. Nagulat yung mas magaling pa yung araw-araw 25 centavos kaysa 20 mil na minsan lamang gagawin. No, hindi tatalabyan sa diwa ng tao. Magaling maliit. Kanya nagkaroon ng kasabihan, anumang magaling, kahit maliit, sabi niya, Basta. ay patungong langit. Sabay-sabay po natin, kayong mga nasa inyong tahanan, ang mga viewers natin sa TV Maria, sabayan nyo kami at alam nyo rin yan. Anumang magaling, kahit maliit, basta't malimit, ay patungong langit. So ang patungong langit pala, Cardinal, ay maliliit, hindi malalaki, na katulad ko. Opo. Okay. Pero tama ka dun, Cardinal, kahit kasi 25 centavos, kahit mahirap, may kakayahan ho na mag-alay ng 25 centavos. Pero kung ginawa mo't pinauso na 20,000 pesos, hindi ho kakayanin ng lahat yan. Yan ay magiging pangmayaman lamang. At ang maganda ho dun ay simple man, pero regular. Araw-araw talaga, tulad din ng mga pagmamahal na hinahanap nyo, lolo and lola, titos and titas. Di ba hindi naman isang one-time, big-time na Christmas gift ang inaabangan nyo sa inyong mga apo? Di ba yung makita nyo lang sila every week na kayo ay dalawin? Yung bang every Saturday nandyan sila para halikan ka? Yung bang pagising mas sa umaga, ikay gulatin pag linggo at ikaw ay isama sa simbahan, maliliit na bagay pero regular. Hindi ho ba yan ang laman ng puso natin pare-pareho? Pero bago mo pa yan naramdaman, lolo and lola, may pondo ng Pinoy na ang mahal nating kardinal. So ito po ba ay nagbibigay ng pag-asa kahit 25 centavos lang yan, Cardinal? At napakarami nung natulungan. Yan ang maganda sa pondo ng Pinoy. Maliit, malimit, puntang langit. Yan. Let us praise the Lord. Samahan niyo akong manalangin ngayong Kapaskuhan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alay sa sanggol na si Jesus sa sabsaban. Panginoon, sa amin pong paggunita sa araw ng iyong pagsilang, ikaw ay nag-anyong sanggol, payak at simple, puno ng kababaang loob at pagtitiwala sa Diyos. Handog po namin sa iyo'y gininto ang puso na marunong magmahal, mira ng kagandahang loob at pakikipagkapwa, kamanyang ng paglilingkod at pagmamalasakit. Panginoong Jesus, Diyos ng pag-ibig, Hari ng kapayapaan, maghari ka nawa sa aming buhay at sa aming pamilya. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks.